Uy, bumalik ka. Alam ko naman na babalik ka. Kasi, paano ka makakagalaw pa nang hindi mo nalalaman kung ano nangyari? Nandito na ang mga sagot sa mga tanong na buong gabing ikinalat mo sa utak mo. Pero babala lang, hindi lahat ng gusto mong marinig, yung maririnig mo. At hindi lahat ng inaasahan mong mangyari, yung mangyayari. Kaya handa ka na ba? Itutuloy na natin ang kwento ng 1-year-old na ang anak namin. Postpartum pa rin daw ang dahilan ng wife ko sa lahat. Kung hindi niyo pa napanood ang part 1, i-recommend ko munang balikan niyo bago ituloy ito. Dahil dito ko ipagpapatuloy ang kwento mula sa naiwan naming punto. Yung first birthday ng anak namin. Dahil doon, sa araw na dapat sana'y pinakamasaya, doon ko na-realize kung gaano na pala kalalim ang problema na hindi ko pa rin lubos na naiintindihan hanggang ngayon. Bago ako magpatuloy, gusto ko lang ulit linawin, hindi ko layunin na ipahiya ang wife ko. Kung meron man akong hangad dito, gusto ko lang malaman kung normal pa ba ang nangyayari o kailangan na naming humingi ng tulong na mas seryoso kaysa sa sinasabi naming postpartum lang yan, ilipas din. Ang first birthday ng anak namin, matagal na naming pinlano. White and blue ang gustong color motif ni wife. Malinis, magaan, parang tugma sa personalidad niyang gustong maayos lahat. Ako, wala akong masyadong reklamo kasi trip ko rin makita siyang masaya sa pagpaplano. Kumuha kami ng organizer. Nagbayad kami ng deposit ilang buwan bago ang party. Pagdating namin sa venue, mga 1 oras bago magsimula ang event, nakita namin ang mga dekorasyon. Halos perfect na ang setup. White at blue balloons, cute na backdrop, tamang-tama sa gusto namin. Pero may napansin siya. Mga 3 o 4 na brown na balloons na nakahalo sa malaking bouquet ng balloons sa gilid ng entrance. Agad siyang nagalit. Hinanap niya ang organizer at sa harap ng mga staff sinabi niya, "Bakit may brown dito? White and blue lang ang pinag-usapan natin. Hindi ko babayaran ng full payment dahil dito." Sinubukan kong pakalmahin siya dahil nakikita ko na yung mukha ng organizer halatang nahihiya at nataranta. Sinabi ko sa kanya, "Baby, konti lang naman yan. Hindi naman masyadong kapansin-pansin. At ako naman ang magbabayad, hindi ikaw." Pero tumingin siya sa akin ng matalim, na para bang ako pa ang mali sa sitwasyon. Kinausap ko na lang mismo ang organizer. Hiningi ko ang paumanhin at pinaalis ko lang yung mga brown balloons bago dumating ang mga bisita. Tahimik na tinanggap ng organizer ang sitwasyon. Pero alam kong hindi na sila komportable sa amin pagkatapos noon. Dumating na ang mga bisita. Marami siyang inanyayahan. Mga kamag-anak, matagal nang hindi nakita. Mga kaibigan mula pa noong kolehiyo. Mga dating katrabaho. Sabi niya sa akin bago ang party, "Matagal ko na silang hindi nakikita. Gusto kong makita nila si baby." Sumang-ayon naman ako. Kasi masaya rin akong makita sila. Pero sa buong event, mula sa simula hanggang matapos, hindi niya kailanman pinahawak o pinabuhat kahit isa sa kanila si baby. Hindi ko rin maintindihan kung bakit. Dahil dati, masaya niyang ipinapakita si baby sa mga tao. Pero ngayon, mahigpit niyang hawak si baby. Halos hindi niya bibitawan. Kahit pilit na hihingi ng mga bisita, nahawakan lang saglit. Ang pinakamasakit sa akin, nangyari nang lapitan ng mga magulang ko si baby. Gustong batiin at yakapin ang apo nila sa unang birthday niya. Sa harap ng buong pamilya, marami-rami ng tao. Sinabi niya ng malakas, "Ayoko ipahawak sa kanila si baby. Baka madumihan, kasi maliit at magulo ang bahay namin. Baka may dala siya mula sa party." Tumigil ang mga usapan sa paligid namin.
Nakita ko ang mukha ng mama ko. Sinubukan niyang ngumiti. Pero alam kong nasaktan siya. Ang papa ko, tahimik lang. Kumuha ng inumin, umalis sa lugar. Hindi ko rin alam kung ano ang isasagot ko sa sitwasyon na yon. Kasi sa harap ng lahat, hindi ko rin gustong lalong lumaki ang gulo. Kinuha ko na lang siya sa gilid. Tahimik na tinanong, "Bakit mo naman ginawa yon sa harap ng lahat? Sinaktan mo yung magulang ko." Ang sagot niya, "Ganun talaga ako maramdamin ngayon. Hindi ko kontrolado." At doon na naman, sinabi niya ang parehong linya. "Intindihin mo, may postpartum ako." Pero hindi lang doon natapos ang gabing yun. May grupo ng mga matagal na niyang kaibigan, magkakasama silang 3. Dumating na masaya, gustong makipagkwentuhan. Habang nag-uusap sila, may isa sa kanila na tinanong kung kailan sila magkakaanak kasi matagal na rin silang mag-asawa. Bago pa man makasagot yung babae, sumagot na si wife ko. "Hanggang ngayon wala pa kayo? Baka hindi kayo kaya. Mahina kasi kayong dalawa mag-asawa. Ako kasi, ang bilis lang." Tapos tumawa siya na para bang biro lang. Pero halatang halata sa mukha ng kaibigan niya na nasaktan siya. Nanahimik na lang ang grupo. Hindi na naging masaya ang usapan. Nang tanungin ko siya mamaya kung bakit niya sinabi yun, ang sagot niya, "Bakit? May mali ba? Totoo naman." Sinabi ko sa kanya na hindi tayo pwedeng manghusga sa pagpapaanak ng ibang tao. Dahil marami tayong hindi alam kung anong dinadaanan nila. Umiyak siya, sabi niya, "Bakit parang lagi na lang akong mali sa mga mata mo?" At doon, sa unang pagkakataon, sinubukan kong seryosohin ang usapan. Umupo ako sa harap niya, hawak ang mga kamay niya, at sinabi ko, "Mahal, gusto lang nating pag-usapan ito ng mahinahon. Hindi ito tungkol sa kung sino ang tama o mali. Gusto ko lang malaman kung okay ka." Pero bago pa man ako makapagtapos ng sasabihin ko, umiyak na siya at sinabi, "Alam ko na, postpartum ako. Sasabihin mo na naman sa akin yun eh." At doon ko na-realize, hindi na ako ang nagsasabi noon. Siya na ang naunang gumamit ng dahilan bago ko pa man masabi ang kahit ano. Parang isang kalasag na ginagamit niya kahit hindi ko pa nasasabi ang gusto kong sabihin. At bawat pagkakataong susubukan kong buksan ang usapan, doon din nagtatapos. Sa luha at sa parehong linyang paulit-ulit na naririnig ko. Postpartum, intindihin mo ako. Sa mga sumunod na linggo pagkatapos ng party, sinubukan kong pag-isipan mabuti ang lahat. Nag-research ako, binasa ko ang tungkol sa postpartum depression, postpartum anxiety, at postpartum OCD. Dahil sa totoo lang, may mga bagay siyang ginagawa tulad ng paulit-ulit na paghuhugas, pag-check ng mga bagay ng paulit-ulit. Sobrang takot na may masamang mangyayari kay baby. Na parang mas bagay sa isang bagay na mas malalim kaysa sa simpleng baby blues. Nalaman ko na hindi lang pala ito basta kailangan lang ng oras. May mga postpartum conditions na kailangan talaga ng professional na tulong. Therapist, psychiatrist, minsan kahit gamot pa. At doon ko naunawaan, marahil hindi tamang linya ang intindihin mo lang siya. Kung hindi din namin ito hahayaang matulungan siya ng tama. Kaya isang gabi, matapos matulog si baby, muli akong umupo sa harap niya. Hindi ko na siya sinisi. Sa halip, hinawakan ko ang mga kamay niya at sinabi ko, "Mahal, hindi kita sinisisi. Pero gusto kong malaman mo, hindi ito bagay na dapat mong laban mag-isa. Gusto kong sumama sa iyo sa doktor, hindi para husgahan ka, kundi para matulungan ka." Sa unang pagkakataon,
Matapos ang mahabang panahon, hindi siya umiyak agad. Tumingin lang siya sa akin. Matagal, tapos tumango. Natatakot din ako, sabi niya. Alam kong may mali, pero ayoko ring aminin. Kasi baka isipin mong hindi ako magaling na ina. Doon ko lang na-realize, habang ako'y nagtitiyaga at nagtitiis, siya pala, dinadala din ang sarili niyang takot ng mag-isa sa loob ng mahabang panahon. Ngayon, unti-unti na kaming pumupunta sa isang professional, isang psychiatrist na dalubhasa sa postpartum mental health. Hindi ito madali. Marami pa ring araw na mahirap. May mga pagkakataon pa ring lumalabas ang parehong takot at galit. Pero sa ngayon, mayroon na kaming direksyon. Mayroon na kaming plano. At higit sa lahat, hindi na kami parehong nag-iisa sa paglaban dito. Kung meron kayong kwento na katulad nito, o kung kayo mismo ang dumaraan dito ngayon, gusto ko lang sabihin, hindi ninyo kailangang lampasan ito ng mag-isa. Kung ikaw ang asawa, tulad ko, maging matiyaga. Pero huwag matakot na hanapin ang tulong na kailangan. At kung ikaw naman ang nanay na dumaraan sa ganito, hindi ka nag-iisa. At hindi ito nangangahulugang mahina ka. Ang paghingi ng tulton, isa sa pinakamalakas na bagay na magagawa ng isang magulang. Salamat sa panonood ng kwento naming ito. Kung may naramdaman kayong katulad nito, o may payo kayo na gusto ninyong ibahagi, i-share niya sa comment section. Baka may ibang pamilya rin dyan na kailangan lang marinig na hindi sila nag-iisa.